Ako, pagdating sa basketball, siyempre may mananalo tsaka may matatalo. Ngayong FIBA World Cup, kahit na yung iba, yung mga European, di ba sa Asia, yung Iran, yung China, di ba yung China nga, tinambakan ng Serbia eh. Pero kita nyo yung China, tsaka yung Iran, natatalo sila, pero they follow the system to the letter. I'd rather lose kung ako player, I'd rather lose a game knowing na pinatakbo ko yung sistema offensively and defensively rather than, you know, rather than doing iso ball. Hindi naman yan, hindi naman yan 3x3. Sa 3x3, pwede kang mag-iso ball. Kung may advantage ka, it's not 3x3, it's 5-on-5. So you have to use every player na nasa loob. Ako, I'd rather, siyempre matatalo ka, I'd rather lose knowing na pinatatakbo ko yung sistema. Kagaya nung France, di ba? Yun yung sinasabi ko, nagkamali ako. Pakiramdam ng mga French players, nilet down nila yung kanilang mga kababayan. Nakain ka pa ba? At takot na nga silang umuwi. Takot na nga silang umuwi dahil natatakot silang salubungin yung galit ng mga French people sa kanila dahil nga natalo sila eh. Na-eliminate sila sa medal contention. Eh ang purpose nila, yun ang sinasabi ni Rudy Gobert, nabasa ko sa Instagram. Ang purpose nila is ang purpose nila manalo ng gold medal. Hindi nga sinabi na okay lang, dikit naman, hindi kami natambakan. Hindi nga sinabi yun. Pag talo, talo. And yung France, alam naman nating may maganda ng sistema yan. Isa nga yan sa top teams eh. Ano ata yan eh? Sila ata yung silver. Sila yung silver nga sa Tokyo Olympics. So USA is a gold medal sa Olympics. Then France. And then Australia. Isipin yun. Nakapunta ka sa gold medal game ng Tokyo Olympics. Hindi ka mananalo, hindi aabot yung France dun sa gold medal game. Okay, mag-away. At makakuha ng silver kung kung nakadepende sila sa iso ball, hindi. And France is one of the top teams in Europe. So they adhere or they implement the European style of basketball. Ball movement. Australia, New Zealand, ginagawa yan. Nabasa ko nga yung post ni Brandon Ingram eh. Para daw medyo naninibago siya, medyo napoprostrate siya kasi bago yung role niya. Kasi sa New Orleans Pelicans, sa NBA, siya yung go-to guy. Pero dito sa Team USA, kailangan niyang mag-fit to a role. Kailangan limitahan niya yung sarili niya para maging fit dun sa sistema na gustong ipatakbuhin ng Team USA. So, alam naman natin gaano kagaling si Brandon Ingram. Offensively and defensively. Kumbaga sa atin yun, Clarkson. May Clarkson na tayo siya yung equivalent ni Clarkson, kumbaga kay Brandon Ingram. Pero ba't kailangan niyang mag-fit sa Team USA? Dahil may sistema silang gusto ipatakbo. So, manalo matalo, yun eh. Tandaan nyo, yung USA is 7th place last 2019 FIBA World Cup. 7th place. Pero yung ball movement nila at yung pinapatakbo ni Coach Popovich, magandang ball movement yun. Both offense and defense. Pero natalo sila. It's not a guarantee, guys, na it's not a guarantee na pag pinatakbo mo yung offense, pinatakbo mo yung defense, guaranteed nang mananalo ka. Pero it gives you a chance na bigyan ng kumpiyansa at bigyan ng mataas na moral yung kakampi mo to play better.
Kasi magiging pakiramdam nila, meron silang sense of urgency na parte sila ng team. Parte sila ng team. Hindi yung parang itsapuera sila. Kasi pag isa lang may hawak ng bola, isa lang ang titira, anong pakiramdam ng apat? Itsapuera sila. So pag hawak nila yung bola, parang sila na lang yung bailout mo, bahala na kayo dahil naipit na ako. Parang ganun. I'd rather see na team loss using a good ball movement, a good defensive scheme. Kasi kahit naman anong gawin mo, may tendency namang matalo ka eh. Pero mas gusto ko yung may team chemistry, yung sila naglalaro silang lima. Yung masarap panoorin, manalo o matalo. Hindi yung basang-basa ng kalaban ang gagawin mo. Diba? Tingnan nyo yung Team USA, si Greg Popovich na yung coach noong 2019, natalo pa. Pero nakabawi sa Olympics. Kasi siyempre, mananalo talaga yung Team USA, nando si Durant eh. Alam mo naman, pag nag-take over si Durant, medyo hirap ka nang umiscore. So yung mga ganun. Kasi sa sports, team sports, matatalo ka. Pero I would take losing if yung sistema ko o yung sistema ng coach, like si Tim Cone. Di ba, kung tutuusin, kung talagang Tim Cone would have 30 plus championships. Pero bakit 26 lang yung championships niya? 25 pa lang. Kung talagang masusunod, Tim Cone would be undefeated in the PBA finals. Pero bakit 25 lang yung 25 lang yung championships niya. Kung tutuusin, dapat every time na pumapasok siya sa PBA finals, dapat panalo yun. Pero hindi. May sistema siya. Yung triangle offense niya, hindi naman parating panalo. Pero yun ang ginagawa niya constantly. Yun ang idinidikdik niya sa mga players niya constantly. Kahit sinong player niya. Kung tutuusin, di ba, 2 na Grand Slam ni Tim Cone, dapat yan 3 Grand Slam o 4 na Grand Slam. Considering kung gaano siya ka-organized na player, ka-organized na coach. Both offense and defense. Sa akin yun. Kasi may naririnig akong comment, ba't daw DCCCin si Clarkson? Kaya ka nga kinuha eh. So magkaroon ka naman ng accountability. Di ba? So marami nagsasabi, ito yan eh. Kasi kay Brownlee, di ba? Kahit naman si Brownlee yung naturalize eh. Natalo pa rin naman yung Gilas with Brownlee as the naturalized player. Pero bakit walang nagagalit kay Justin Brownlee pag natatalo Gilas? Kasi nakikita ng mga tao, Brownlee passed the ball. Brownlee involved yung teammates. Ini-involve niya yung teammates niya, kinakausap niya, at nakikinig siya sa kakampi niya. Hindi yung pag naipit siya, tsaka lang siya hindi. Minsan hindi, siya pa yung gumagawa ng play. On both ends of the floor. Kaya kahit matalo yung Gilas with Brownlee as naturalized, wala masyadong nagagalit. Because alam nilang in-involve ni Brownlee yung mga kampi niya. Gumana yung sistema when Brownlee is playing. Kung matalo, wala na tayong magagawa dyan. Siguro kailangan na lang talaga na mag-practice o palitan yung coach kasi may system, yung magpalit na ng sistema. Okay? Hindi mananalo si Steph Curry ng 4 na championship kung puro siya tira, hindi.
ini-involve din ni Steph Curry yung kanyang mga kasama. Kung tutusin, ilang beses na sa final si Steph Curry. Kung tutusin, 6 na beses. So, dapat kagaya siya ni Jordan, 6 out of 6. Ay, 8 out of 8 dapat si Steph Curry. Dahil sa galing niyang umiscore, 8 out of 8. So, bakit may talo pa rin si Steph Curry sa NBA Finals? O, di ba? Si LeBron, bakit natatalo sa finals? Magaling pumasa si LeBron. Oh, it's the system. Hindi yung player, yung sistema. Yun yung ano ng basketball na kailangan maintindihan. It's the system, not the player. It's the motion offense. not the ISO plays. So, yun lang po.